Hallelujah. At mapagpalang umaga po sa atin lahat. I'm so blessed dahil kasama ko po kayong muli. Lalo na po sa year ended po ngayon po, di ba? Ilang araw na lang po. Ilang days na lang? Ay, walang. Gusto nyo, 2024 na lang Wala nang pag-usad. Alam niyo po, pag sinabi po New Year, ano agad ang pumapasok sa kaisipan natin? Ano pa? Medianoche. Hindi naman. Pag sinabing New Year, agad pumapasok karamihan talaga sa atin, New Year resolution. Ano po? Pagpunta po ko sa social media platform, napakarami po ang nagbibigay po sila ng mga ideas or mga bagay na ano po ang dapat gawin ng tao, lalong-lalo na po pag New Year's resolution. Sino po dito yung meron ng New Year's resolution sa kanya? Na nakalista na, ito na yung gagawin ko, ito na yung kailangan ko ng improvement, ito yung dapat na gagawin kong pagbabago for the year 2025. Sino po dito yung may gustong mabago sa buhay niya ngayong 2025? Pakitaas po ang kamay. Ayan. Alam niyo po, yan po ang maraming tao ang nais ng pagbabago. Kasi maganda pag may bago. Kaya nga pag pinag-usapan, ang bagong taon, maganda, may bago Diba? Bagong taon, bago. Ibig sabihin, may pag-asa po. At bilang mga Kristiyano, ang ating resolution na mabago at ang ating nagawa noon sa past natin ay gusto natin baguhin na lalong-lalo na po yung mga bagay na sa nakaraan na hindi maganda. Ano po? Yung mga bagay na ayaw mo nang balikan. Yan ang gusto-gusto natin gawin. At sa mga nakaraan na 2024, papasok ang 2025, ang gusto natin, yung bagay na yon, lalong-lalo kung kahit ito ay maganda, pero kailangan ng improvement, may pagbabago pa rin. At bilang mga Kristiyano po, ang Kristiyano ay hindi sumusuko. Naniniwala kayo doon? Ang mga Kristiyano ay mga warriors, mighty warrior. Kaya ang mga Kristiyano po, hindi sumusuko kahit na 7 beses siyang natumba o napadapa, 7 beses din siyang tumatayo. Tama po ba? Ganon ang mga Kristiyano. Kaya ang Christian, kapag may bagong taon na naman, hindi nawawala, lalong-lalo na po sa atin yung magkaroon po tayo ng bagong simula o bagong pagkakataon. At sinasabing po sa mga pagkakataon na ito, kung nakaripas, kaya gusto mong pagbabago, hindi tayo nakokontento. Di ba? Lalong-lalo na po, pag tayo po yung mga bagay na luma na meron tayo, gusto natin, 2025, sana naman bago na. Lalo na may bagong labas na ganito, ganyan. Yung contentment po kasi yan po ay nagbibigay sa atin upang mag-isip na magkaroon tayo ng pagbabago. Pero yan po din ang nagiging dahilan kung paano rin tayo lalong nalalayo sa Panginoon. Hindi niyo po na yun? Yung contentment kasi napakahalaga lalo na po sa mga Kristiyano. Kasi pag contentment, kung may kontento ka sa buhay, ay nakikita mo yung bagay na mahalaga. Kasi po, pag ang contentment ay nahanap po natin sa labas o sa mundo, kahit kailan po hindi tayo makukontento. Totoo po yan. Hanapin pa rin natin yung mas mataas. Ang maganda lang po, pag ang ating pagbabago, ito po ay nais ng Diyos, ito po yung nagdudulot ng maganda sa buhay natin. Kasi po, ang Diyos, ang pagbabagong ginagawa po, inner. Sa loob po, inner being. Ano yung sinasabi sa ating mas mahalaga? Yung ating pananampalataya, ang ating espiritu, at ang ating kaluluwa. Kaya po, lalo po ngayon, sa pagkakataong ito, di ba? Marami siguro nag-New Year's resolution na magpababa ng timbang. Kasi maraming kainan na nangyari, no? Gusto kong magpapayat. Gusto kong magpababa ng timbang kasi pag ganito pong seasons, ang daming kainan. Ang daming kainan, dami natin inaatinan. At meron po mag-asawa na ganyan po ang naging goal. Sabi ng mag-asawa, papapayat tayo. Unang-una nagpapayat yung lalaki. Kaso pag pupunta po sa weighing scale, tatapak na ganun, tapos paliliitin yung tiyan. Aming ganun. At nakita nung asawa, sabi niya, hindi magpapabago ng timbang mo, ng bigat mo, yung ginagawa mo pag nagpapaliit ka ng tiyan. Sino po dito? Ako minsan ganun, pag nagpapapicture, di ba? Minsan dihinga para lumiitan tiyan. Sabi ng asawa, nakita, dinadaya mo lang ang sarili mo. Liliit mo yung tiyan mo, tapos titimbang ka, akala mo magbabago yung timbang mo, yung bigat mo. Hindi mangyayari yon. Pero ang sagot ng asawa, okay lang, may nabago naman. Bakit?
Kasi pag pinaliliit ko yung tiyan ko, nakikita ko na yung timbang ko. Kasi pag malaki yung tiyan ko, natatakpan yung weighing scale. Ganon po tayo madalas. Na gusto natin yung pagbabago, pero ang tanong, may pag-asa pa ba? Tanong mo sa katabi mo, may pag-asa pa ba ako? Sabi mo sa tabi mo, may pag-asa pa ba ako na gusto ko mabago? May pagbabago sa buhay ko? Yan po yung madalas natin na sinasabi. Pero kung tayo isang mananampalataya, ang Diyos natin ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Amen? Impossible. Kayang gawin ni Lord yan. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung ang tagal-tagal na natin ginagawa yung bagay, bakit wala pa rin? Lalo na po sa pagpapatimbang, ano po? Ako din, madalas po yan. Pero talaga sa tulong ng Panginoon, kasi may pagkakataon na hindi kailangan magpapayat kasi kung meron kang condition medically, sasabihin ka ng doktor na huwag kang gawin yan kasi nga makaka-apekto sa'yo. Pero nevertheless, ang pinakamaganda po sa ating ngayon, bilang mga Kristiyano, huwag po tayong gumaya sa gawain ng sanlibutan. Lalong-lalo na po pag pumapasok na po yung bagong taon. Kailan po yung bagong taon? Kailan? Wednesday, di ba? Yun na po yung January 1, 2025. Hindi na po tayo makikita. Kaya ito po ang mensahe po natin. Bagong taon. Ibig sabihin, sa paligid natin, kung titignan natin, ano po yung ginagawa pag bagong taon? Ano po? Nakaasa po sila sa swerte. Hindi nyo napapansin yun? Kailangan may bilog. Sino po din gumagawa ng pagbagong taon? Kailangan doon sa lamesa, ang daming bilog. Matitisin, barya-barya lang yan eh. Dapat yung rectangle. Kasi pera na malaki talaga yun. Yung barya-barya lang eh. Ano pa po ang nakikita natin? Kung ano-ano sinasabit natin. Di po ba? Swerte. Ang Kristiyano po, hindi umaasa sa swerte. Kasi yun, ano lang yun eh. Kaya nga swerte, hindi siya talaga mangyayari. Yang swerte lang eh. Umaga, tsamba. Pero ang mga Kristiyano, walang tsamba. Kasi tayo umaasa sa Diyos. Amen? Tiyak ang pag-asa natin sa Diyos. Kaya hindi natin kailangan ng swerte. Yung pagsusuot ng mga polka dot, sino po dito? Di ba? Bakit? Swerte daw to eh. Ayan. Lalo na po yung nagpapaputok. Binabalaan ko na po kayo, huwag na kayo po kayo magpapaputok. Ano po dahilan ng pagpaputok? Alam niyo po ba? Ano po dahilan ba't kayo nagpapaputok? Minsan, yung mga dati natin ginagawa, ano niyo po ba ang idea niyo ba't kayo nagpapaputok? Dahil uso lang, kasi pampaingay. Di ba? Pero yan po sa Chinese, sinasabi nila pampatanggal lang masamang espiritu. Dapat yan paputukin nyo sa loob ng bahay. Para pa lumabas, sa labas yung pinapuputok, di pumupunta sa loob lahat ng bahay. Di ba? Totoo, di ba? Dapat sa loob ng bahay ang paputok para lumabas, sa labas. Di pasukan sa loob ng bahay lahat. Kasi hindi nga natin naiintindihan. Ano yung dapat talagang mangyari doon sa bagong taon, yung pagbabago nais natin. Lagi tayo nakaasa, lalong-lalo na po ngayon, di ba? Year of the Snake. Ang mga Kristiyano, taon ng Diyos. Amen? Favor of the Lord, hindi snake. Ano pa ba? Rabbit, pig, mga nilikha lang ng Diyos yan eh. Gising na, sabihin mo sa katabi mo, gising na. Ilang taon na nagdaan, pero diyan pa rin tayo nakasalalay. Pag maliit ka, kailangan tumalon ka para tumaas ka raw. May tumalon nga, sa bubong, pagbaksak yung pa rin, maliit pa rin. Aminin natin, nasa gym na natin. Nanay mo mali, tatay mo mali, hahanap ka na mataas. Di ba? Huwag naman natin. Kaya nga doon natin nakikita na naliling lang tayo nakaaway. Doon na ang New Year, ganyan-ganon na lang. Kaya paulit-ulit na lang ginagawa natin, walang nangyayari. Kailangan, ang ating bahay nakaharap dito sa napapunsoy nyo na po ba? Yung mga ganon. Hindi dapat kasi ang Kristiyano, naniniwala kung ano yung pangakot salita ng Diyos. Amen? Ang pagbabago, dapat sa Diyos. Yung bagong simula, dapat sa Diyos, hindi doon sa mga swerte-swerte. Pag kayo swerte, lalo kayo mamalasin eh. Di ba? Yun po ang katotohanan. Ako po, madalas po din ako yan. Ako po, wala pang kasama, mahilig po din ako magpaputok.
Minsan pa nga ako, mutik na ako maputukanin. Buti, mahina yung ginamit ko. Nayanig yung kamay ko, yo. Kasi ako, sa kakapanood ko, nakasinding ganyan, no? Doon sa may nawala sa loob ko. Pumutok, buti, triangle lang na mahina. Kundi, baka wala na rin po akong daliri. Yung po gusto ba ng Diyos? Hindi. Ang gusto ng Diyos, mas malalim. Gusto ng Diyos yung talagang makikita talaga sa iyo yung bagong simula. Kaya ngayon po sa ating pagpasok po ng bagong taon, sabi mo sa tabi mo, gising. Gising. Sabi mo, baka natutulog. Gising. Bagong simula, bagong paggising. Huwag tutulog-tulog. Kaya nga pag bagong taon, lahat tayo gising. Ano ba? Countdown. Yan, mag-aalas 12 na. Countdown. Hindi lamang dapat physically ang gising, pati spiritually, lalo na po yung pagsunod natin sa Panginoon. At ang mensahe po natin ng Panginoon ay mangyayari po sa Marcos 5. Wala na po tayo dun sa ating pagsilang. Kundi ito makikita po natin sa Marcos 4, kung babasahin po natin yun, ito po yung nagkaroon ng himala ang Diyos. Ito yung naglalayag ang mga alagad, and then sabi ng Diyos, tumigil kayo. Alon, kasi natakot nga mga alagad nun eh. Alon, bagyo, hangin, ulan, pinatigil niya. So chapter 5, meron lang pong pangyayari. Kung ang Diyos ay nagpapatigil ng anumang kalamidad, ang Diyos din ay nagpapabago ng buhay. Sa chapter 5, nakita mo kung bakit sinulat ni Mark, may dahilan. Ipinapakita dito na ang Diyos natin ay kayang magbigay ng pag-asa. Sa verse 1 po kasi ito yung magpapalaya ng masamang espiritu. Inaalihan po siya sinasaniban po siya ng demonyo. At mo sa may baba, ito po yung, kung babasahin nyo, ito naman yung pinagaling niya. For 12 years, dinudugo. Yung babae na kahit anumang gawin na mga manggagamot, hindi po nakaya. Pero si Lord ang nagbigay ng pag-asa. Kaya pag ang ating mensahe ngayong umaga, pag-uusapan po natin, ito po yun sa Mark 5. Okay po? O sabihin mo sa katabi mo, makinig ka na. Baka hindi ka na. Bago na eh. Kaya gising-gising ha. Bago na. Okay? Kaya ang mensahe po natin, isang tunay na bagong simula o a true new beginning. Bakit po napahalaga, lalo-lalo na po sa mananampalataya, yung laging may bago. Lalo na po sa pagbabago. Sa 2 Corinthians 5:17, ito po ang sinasabi. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tingnan mo yung katabi mo. Bago na ba yan? Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang pagbabago po, lalo po sa Kristiyano, ay laging po dapat nakikita. Minsan, pag ang isang bagay na ginagawa mo, yun at yun din, maboboard ka. Tama? Paulit-ulit mong gagawin, maboboard ka. Pero bilang mananampalataya, bilang kumilala sa ating Panginoon Kristo, dapat may bago na sa ating buhay. Sino po dito may gusto laging bago sa buhay niya? Wala po. Mamimigay pa naman ako ng bago mamaya, oh. Di ba gusto natin yung bagong sapatos, bagong damit, di ba? Bagong cellphone. Lahat ng bago maganda eh. Yun po ang nais ng Diyos. Lalo na po bilang mananampalataya, yung bago sa buhay natin ay dapat nakikita at bago nila. Kaya nga, di ba sabi, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos unless you be being born again. Ipinanganak na muli, bago. Kasi mahalaga po yun. At ang magandang balita nga, sabi ko po sa inyo, sa bagong taon, may laging bago. Bagong taon. Hindi lumang taon. Hindi taon lang. Bago. Kasi nga may bagong simula. May bago tayong pwede nating gawin. Yung nakaraan, pwede natin iwanan. At yung bago, pwede natin simulan. Ito itinalaga ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Nais talaga ito ng Diyos na lahat tayo ay talagang mabago. Kaya hanggang ngayon, hindi pa tayo kinukuha ni Lord eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Patuloy pa rin tayong binabago ng Diyos. Totoo po yun. Maski po ako, lahat po tayo dito, patuloy po tayong binabago ng Diyos unless na dumating na tayo sa point na makikita natin ang Panginoon. Doon na po ang katapusan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, pag tayo kaharap na natin ang Panginoon sa Kristo, hindi na tayo magkakasalang muli. Magiging katulad na natin siya. Doon tayo po'y kaharap na, doon sa second coming niya. Pero pag tayo hanggat nandito pa,
patuloy pa rin tayong binabago ng Diyos kasi nga patuloy pa rin tayong nagkakasala. Kaya nga sabi ko sa inyo, porket Kristiyano, hindi naman tayo perfecto eh. Pero binago ka ng Diyos. Amen? Yung dati mong pagkatao, wala na. Kinalimutan na natin dapat ang nakaraan, kundi may bagong gagawin sa atin ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay hindi tumitingin sa nakaraan nyo? Nakatingin siya sa bagong gagawin niya sa'yo. Ganun si Lord. Ano po sinasabi sa Isaiah 43:18-19? Sabi po, huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Sino po dito kaya hindi makapag-move on? Lagi nakaisip sa nakaraan. Naku, yung nakaraan ko. Kaya hindi ka makapag-move on eh. Ano sinasabi dito sa mga Israelita? Maging sa atin, kalimutan nyo mga yung nakaraan. Bakit? Dahil bagong bagay na ang gagawin ko, sabi ng Panginoon. May bagong bagay na. Iluma mo na dati mong lalo na ayaw mo nang balikan. Babaguhin ni Lord yan. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ko ng daan at bukal sa disyerto. Bukal sa disyerto. Imposibleng bagay mangyayari sa buhay nyo. Naniniwala kayo? That this coming 2025, mararanasan nyo ang imposibleng bagay dahil sa Diyos. Amen? Forget the past. Panginoon, kasi nakaraan ko 2024, mali ang desisyon ko. Puro ang dami kong sablay, ang dami kong ginawang mga hindi. Forget the past, sabi ng Panginoon, dahil gagawa ako ng mga himala sa buhay mo. Yun po ang gusto ng Diyos. Naharapin natin ang 2025 behind the past. Wala na yan. Madalas sa atin, yung nakaraan, yung palagi, lalo na mga magulang, taas ang kamay. Di ba? Pag usap natin anak natin, 1 year ago na, 2 years ago na, binabalik pa natin. Kasi nung ginawa mo yan, sasabihin sa anak mo, di, May, ang tagal-tagal na yan eh. Di ba? Move on na. Si Lord niya sabi, move on na tayo. Bisan ganun tayo. Bisan sa sarili natin, kaya hindi tayo magkaroon ng bagong simula. Kasi bakit? Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo sa nakaraan. Pero sabi ni Lord, pag ikaw ay nasa Panginoon, bago nilalang ka na, kung yung nakaraan mo nagbigay ng magandang bagay, kunin mo yun. Pero yung mga pangit, iwanan mo na. Kung kailangan ng improvement, gawin mo yun. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen? Hindi dapat tayo nakaasa lagi sa nakaraan, kaya wala tayo. Kasi noong araw, kasi ganito ko. Hindi na nga, kasi bago ka na. Dahil sa Panginoon, ako nga, titignan ko yung sarili ko nga eh. Kasi nga dahil sa biyaya at awa ng Diyos lamang, kaya tayo nagkaroon ng bagong buhay, bagong pag-iisip, bagong pananaw, upang malaman natin kung ano yung ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Paano ba magkaroon ng tunay na bagong simula? Yan, di ba? Kasi ang daming paulit-ulit na lang tayo every year. Gusto kong baguhin to, bakit hindi nangyayari? Gusto kong tanggalin to, hindi nangyayari. Gusto kong magkaroon ng improvement, hindi nangyayari. Bakit? Kasi nga walang tunay, genuine, na bagong simula o bagong pagbabago. Ang tanong, paano magkaroon ng tunay na bagong simula o bagong pagbabago? Dapat, unang-una, aminin na kailangan ang bagong simula o pagbabago sa buhay mo. Ito madalas pa sa atin. Di ba? Pag tinang natin, kailangan baguhin mo yan. Walang babaguhin sa akin. Baka ikaw magbago ka. Nakikita ko sa'yo. Tama? Ayaw natin aminin na may problema tayo. Ayaw natin aminin na may kailangan baguhin, may kailangan improvement sa buhay natin. Nagtuturo pa tayo. Dapat siya, kasi nakikita ko. Pero sarili natin, hindi natin nakikita. Bakit po mahalaga po yun? Kasi mahalaga na maunawaan natin na may kailangan magbago sa buhay natin. Hindi naman tayo perfecto. Sabihin mo sa katabi mo, perfecto ka ba? Hindi naman eh. Hindi, kailangan mo ng pagbabago. Kailangan mo lagi ng bagong simula. At yan ang nagiging problema. At yan po yung tutunghayan natin sa message po ng Panginoon sa Marcos 5. Hindi ko na po nilagay diyan kasi masyadong mahaba. Pero babasahin ko na po. Sa Marcos 5, 1-3, kung saan paano nag-ooperate ang kaaway. Kung paano siya nagsisimula lalo sa tao. Kung paano ba nangyayari unting-unting ginagawa ng kaaway. Ano po sabi dito sa Marcos 5, 1-3? Kung may Bible po kayo, pakibasa, pero hindi ko na po nailagay diyan. Sabi dito sa verse 1, dumating sila sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Geresano.
Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaki galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos na matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Itong taong ito doon na lang nakatira saan? Sementeryo. Doon sa madilim na lugar. Alam niyo ba yung taong ito, isa rin dating normal na tao. Pero dahil siya ay sinaniban ng masamang espiritu o gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi yan ang bibigay sa atin eh. Ng pagsanib o pananaig ng kapangyarihan ng kaaway dahil may ginagawa tayong hindi maganda. Ito yung doorways. Hindi po tayo pwedeng kontrolin. Ito sasabihin ko sa inyo. Hindi po tayo pwedeng kontrolin ng demonyo. Ang Diyos lang ang may kontrol. Ang nangyayari lang po kasi dahil sa ating paggawa ng kasalanan. Unting-unting, kaya nga dun sa di ba sa Pharaoh, sa Ehipto, nung pinalabas ang mga Israelita, ang sabi ng Panginoon, pinatigas ko ang kanyang puso kaya hindi niya maunawaan ang sila. Dahil sa kasalanan. Kaya tumitigas ang puso ng tao because of sin. At nangyayari yun, pag ang kasalanan na ang nagmamanipular sa atin, nawawala na tayo ng kontrol. Katulad dito, di ba? Maigapos na matagal, kahit kadena pa ang gawin nila, natatanggal. Yan po ang ganyan mag-operate ang kaaway. Yung dahan-dahan lang. Di ba yung mga kasalanan? Dahan-dahan lang yan. Patikim-tikim lang, isang yosi lang. Nagbigay na, 2 na. Naging kalahating kaha na. Naging 3, 1 kaha na. Hanggang ngayon, naging chain smoker ka na. Hindi lang ang sigarilyo ang tinitira mo, maging ang drugs tinitira mo na rin. Ganyan mag-manipulate ang kaaway. Ganyan po nangyari sa buhay ko. Dati patikim-tikim mo. Alam na nanay ko yun, tumikim mo ng alak, nagpantalang buong katawan ko. Unang tikim ko po ng alak yun. Beer pa yun. Birthday ng pinsan ko. Nilagay sa water jug. Hindi wala nakakaalam. Tawag, inom tayo birthday ko. Aba, kinabukasan, pantal ang buong katawan ko. Doon nahalaman na nanay ko, nag-inom ka. Doon na nagsimula. Pero ayaw ko tumigim ng alak, ang pait, pero dahil patikim-tikim. Ganyan mag-operate ang kaaway. Ang masamang espiritu, ang diablo. Ganyan siya mag-operate sa atin. Saan? Makikita natin na maging ang kadena na dati inaayawan natin, nakakadena na tayo. Ayoko na uminom, pero pang 1 araw lang, 2 araw, balik ka na naman. Kinokontrol na tayo. Hindi na natin makaya gawin na kontrolin dahil sa masasamang gawain, ito na yung kumukontrol sa atin. Ito yung nagmamanipulate sa atin. Kaya pag ang asang buhay ng isang tao, hindi niya makontrol, sino na kumukontrol? Ano po sinasabi sa Mateo 5:4-5? Ito po ang sinasabi. Ilang beses na siyang kinadinahan sa kamay at paa, pero nalalagot niya ang mga ito. Grabe, ang lakas na, no? Ganun na. Wala makakapigil sa kanya. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Sa maraming pagkakataon, ang problema natin ay spiritual. Naniniwala kayo doon? Minsan hindi natin napapansin yung ginagawa natin buhay sa sarili natin, lalo-lalo na pa yung masasamang gawain, mga kasalanan. Una, ikaw pa lang ang nasasaktan. Pangalawa, pamilya mo na. Pangalawa, lahat na nasa paligid mo na, naapektuhan na dahil sa'yo. At tumagal ng tumagal, hindi mo na makontrol ang sarili mo. Wala na yung salita ng Diyos sa'yo. Wala na yung magbubuting salita ng kapwa mo. Bakit? Kasi kontrolado ka na ng masamang espiritu. Ganyan ang nangyari dun sa lalaki. Doon na sa libingan, araw at gabi, sumisigaw siya, walang kasama, walang gustong sumama sa kanya. Dahil malakas siya, nananakit siya, magiging kadena, tinatanggal niya. Yung matatalas na bato, sinusugat niya sa sarili niya. Di ba hindi napapansin, mga kabataan ngayon? Pag nagka-problema, ano ginagawa? Drugs, bisyo, and then papakamatay. Kasi nga, alam niyo po, naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Mike sa akin. Alam mo, anak, sabing ganun, ang problema talaga ng tao, hindi pera, hindi. Alam ko naman, yung mga psychologists, okay lang tayo magpatingin sa doktor eh. Okay lang. Pero mostly, ang problema talaga ng tao, spiritual. Spiritual, totoo po yan. Kasi we are spiritual being.
Spiritual ang kalaban natin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ephesians, di ba? Ang kalaban natin ay yung mga espiritu na nasa paligid natin. Hindi yung by flesh, kundi spiritual. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Kaya dapat aminin natin, may problema tayo spiritual. Kasi nangyayari, hindi, ano lang yan sa pag-iisip. Hindi, spiritual yan. Lahat ng bagay ay sa spiritual. Bakit? Ano po sabi sa pangalawang Corinto 4 and 4? Wala rin po dito. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Ito na ang problema. Dahil ang kanilang kaisipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag siya para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga itong lalaki wala na eh. Kasi bulag na siya doon sa katotohanan. Bulag na siya na wala ka ng pag-asa. Kaya nga sa atin, di ba? Mas gusto pa, wag na lang, patayin na lang ang buhay, magpakamatay, wag nang umasa sa Diyos. Bakit? Kasi nga doon sa kanyang ginagawang hindi magaganda, yun na yun nagmamanipulate sa kanya. Sinaraduhan niya kanyang kaisipan, ng kanyang puso, sa salita ng Diyos, na mahal ka ng Diyos, may pag-asa ka, wala na yun. Kaya kailangan, dapat mahalaga na lumapit tayo sa Diyos at aminin na hindi natin kaya. Kaya dapat maintindihan natin, sa bago natin simula, sa bagong pagbabago natin, dapat makita na aminin natin. Ayun po yan. Ano ba yung ito na sa Marcos 5:6? Kasi para maintindihan po natin yung istorya, kaya binanggit ko po yung mga nauna. Ito na po yung points kung bakit kailangan natin aminin. Unang-una sa Marcos 5:6, sabi dito, malayo pa si Jesus, ay nakita na siya ng lalaki. Ibig sabihin, hindi talaga siya kontrolado ng ano. Hindi siya talaga yung talagang kinukontrol ng demonyo. O dito ka, hindi. Meron pa rin siyang pag-iisip. Meron pa siyang pagnanais na makita ang Panginoon. Patakbo siya, lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Yan ang kailangan natin eh. Pag gusto mo magbago ang buhay mo, kung gusto mo na magkaroon ng bagong simula, this coming New Year 2025, ang gawin mo alin? Patakbo kang lumapit sa Panginoon. Huwag na yung, sa next year na lang, Pastor. Kaya sa susunod na lang ko, Lord, babaguhin itong buhay ko. Sa susunod na lang, hindi. Alam mo may problema ka. Alam mo na kailangan mo, yung kagalingan mula sa Diyos, patakbo kang lumapit sa Panginoon. Ito pa madalas sa atin. May problema ako eh. Kaya hindi ako mag-church. Patay tayo dyan. Lalo tayo lumalayo. Sino naniniwalang may kapangyarihan ng Diyos na pagalingin ka o anumang sitwasyon sa buhay mo, pwede niyang ayusin? Amen! Huwag kang lumalayo. Ito, alam niya, may problema ako. Wala na ako sa katinuan, sinisira ko na nga buhay ko. Pero Lord, lalapit ako sa iyo. Tumakbo tayo palapit sa Diyos. Aminin natin. Lumapit kay Jesus, lumapit sa tunay na makapagbibigay na tunay na pagbabago o bagong simula. Madalas po sa atin, gusto natin magbago pero mali ang nilalapitan natin. Kundi bisyo, maling tao. May problema ako sa asawa ko. Kasi lagi kami nag-aaway. Ang nilapitan mo, babaero. Palitan mo na yan. Ang daming babaeng nakakagusto sa iyo eh. May problema kasi ako sa ganito eh. Mag-inom tayo. Mag-drugs tayo. Ito ang nilapitan, yung tunay na Diyos na makapagbibigay sa Kanya ng kalayaan, magbibigay sa Kanya ng bagong simula, ng bagong pagbabago. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng pagbabago, 2025, wag na wag kayong hindi magsisimba. Amen? Wag na wag hindi kayong magbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng pagbabago, pero yung Diyos na kaya magbago sa atin, ayaw natin lapitan. Kaya ko to. Hanggang kaya mo, lalong lumugmok na. Nagmamataas pa tayo. Pero ito, alam niya eh. Kasi inamin niya, aminin natin, lumuhod, magpakumbaba tayo na may problema, na tayo aminin na kailangan natin ng pagbabago o baguhin ang ating buhay. Ako po, ganyan ako madalas, nung ako hindi pa Ayaw, gusto ko magbago. Pero hindi nangyayari, kasi wala akong paglapit eh. Inaamin ko, wala naman akong paglapit. Hindi ako nagpapakumbaba. Kaya ko ito mabago. Pero ano nangyari? Wala rin. Nakailang 2,000 wala pa rin. Kasi nga, walang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya di ba sa 1 John 1, confess your sin. Kailangan natin i-confess, aminin natin, magpakumbaba tayo na mayroon tayong nagagawa na hindi maganda. Kailangan natin ng pagbabago upang malinis tayo at mapatawad tayo ng Diyos.
Napakahalaga po yun. Alam natin na pag tayo hindi lumalapit sa Diyos, magiging miserable ang ating buhay katulad ng lalaki. Hindi na natin makokontrol ang buhay natin. If you want changes in your life, lumapit ka, aminin mo sa Diyos. Alam naman ng Diyos yan, kaso nga lang, yung pagpapakumbaba, Lord, kailangan ko eh. Bakit kailangan aminin? Aminin na kailangan ng bagong simula upang hindi madaya. Yan po kasi ang ginagawa ng kaaway. Hindi mo na kailangan magbago, brother. Tuloy mo lang yan, lalo lalaki ka. Natural lang yan. Ayan, madalas pandaraya, di ba? O sa kababayan, ganun din. Huwag mo nang sa susunod na lang. Iintayin ka ni Lord. Si Lord pa pinag-intay mo. Ano po sinasabi dito sa 1 John, unang Juan 3:7-8? Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Liwanag. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid. Tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Ang salita ng Diyos. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Ito nga sabi ko po sa inyo, nagkakasala po tayo pero hindi isinasapamuhay. Hindi pinagpapatuloy, hindi ginagawa lagi. Okay po? Dahil ang dyablo ay gumagawa ng mga kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yan po ang ginagawa ng kaaway. Huwag nating aminin upang hindi tayo huwag ka na lumapit. Huwag ka nang sa Panginoon. Huwag ka nang mag-church. Huwag ka nang magbasa ng salita ng Diyos. Gawin mo na lang ang gawain ng mundo. Mapandaya nga eh. Magiging masaya ka dito kaysa dyan. Hindi mo lahat gumagawa na, ikaw na lang hindi. Ganyan ang kaaway. Pero kung alam mo, ikay mananampalataya, na alam mo, ikaw ay gumagawa ng tama at matuwid sa Panginoon ng Diyos, ano ka? Hindi ka kampo ng dyablo. Kaya hindi po ako nagsasabi nito, ang salita ng Diyos. Kasi nga tayo sinanctify na para sa Panginoon. Maintindihan po natin, huwag natin ipagpilitan yung pandaraya ng kaaway na tayo makamundo. Hindi. Tayo ay sa Diyos lang. Amen? Sino dito sa panig ng Panginoon? Itaas ang kamay. By declaration, pakitaas ang kamay. Yung iba, ang panig po kayo. I-declare natin. Baka hindi natin ma-declare kasi, alam mo na Lord, alam mo naman eh. Dinadaya tayo ng kaaway. Huwag po tayo mga padaya ng kaaway. Tayo mga anak ng Diyos at hindi anak ng dyablo na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya ngayon, kung kinakausap pa ni Lord na meron ka pa rin hidden agenda na hanggang yung pinagpapatuloy mo yung kasalanan ito, I tell you, dapat 2025, pinuputol mo na yan. Kasi anak ka ng Diyos. Kaya naparito si Jesus para wasakin ang mga gawa ng dyablo, ito'y sa pamamagitan ng ating pag-amin na kailangan natin ang tunay na bagong simula o pagbabago. Bakit? Aminin na kailangan ng bagong simula upang maipakita na anak tayo ng Diyos. Pakitaas po yung mga anak ng Diyos, ang kamay. Kaya nga dapat nakikita po yun eh. Di po ba? Dapat nakikita. Ano po sabi dito? Sa 1 John 3:9-10. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. Ano ang dapat po nakikita sa atin? Katangian ng Diyos. Kaya nga patuloy tayong binabago eh. Kaya nga sa pagdating ng Panginoon, para tayong binabago ng binabago. At yun po ang gusto ng Panginoon. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang lahat ang di gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Sa ating pag-amin na ipapakita natin na anak tayo ng Diyos, ayoko to. Dito katangian ng Diyos eh. Dito ako sa katangian ng Diyos. Kaya nga nagpapabago ka. Amen? Kaya aminin natin. Kasi unless hindi tayo umaamin sa ating mga dapat baguhin o gawin sa buhay natin, sinasabi natin, anak tayo ng dyablo. Kasi ang sabi dito, mga katangian dapat ng anak ng Diyos na nakikita sa atin eh. Kaya nga nakakalungkot, maraming Kristiyano, they claim to be Christian, pero Kristiyano ka? Hindi halata. Kasi nga yun ang nakakalungkot. Kaya nga dapat ang mga Kristiyano, laging nakatawa. Masayahin. Bakit?
Kasi ang kagalakan mula sa pag-asa ng Diyos ay nagpapakita sa atin na kahit tayo walang ganong karaming kayamanan, pero nakangiti ka. Yun mo yung katabi mo. Nakikita bang buhay ang Diyos dyan? Parang nakasimangot eh. Di ba? Buhay ang Diyos eh. May pag-asa tayo na kailangan natin mababago tayo dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Yung katangian 2025, gising-gising na tayo. Hindi year of the snake, year of the Lord tayo. Na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Ang ating pag-amin nagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, magpapabago tayo. Magkakaroon tayo ng bago simula sa buhay natin. Hindi mananatili tayo sa mga ginagawa nating ayaw ng Diyos. Kung mayroong improvement, magkakaroon tayo ng improvement. Na dati dumarating ka dito ng 10 o'clock, gagawin mo 9:45, nandito ka na. Di ba? Binago na ako eh. Traffic, aagahan ko. Baka hindi na ako matulog para pag walang tulugan na, para kapunta lang ako. Hindi na yung mga sitwasyon na kaya dati. Wala na yan. Forget the past. Magkaroon tayo. Bakit? Dahil mayroon tayong bagong simula dahil angkop ang kapangyarihan para sa isang bagong simula. Yung kapangyarihan ng Diyos, angkop na angkop sa atin. Na wala na akong pag-asa mabago. Wala na akong pag-asa. Nakita niyo ba yung lalaki sa binanggit sa mensahe ng Diyos? Nandun sa libingan, walang gustong sumama sa kanya. Walang gustong makihalubilo sa kanya. Sinasaktan na niya sa kanyang sarili. Maging sa chapter sa baba at sa chapter 5. Yung babae, na dinudugo for 12 years, naubos na yung kanyang kayamanan, pero hindi siya gumagaling. Pero ano nangyari? Dahil sa Panginoon, sa kapangyarihan niya, nagkaroon ng pagbabago. Amen? 12 years yun. Yung lalaki, habang buhay na siya naniniran sa libingan, sa loob, madilim, sinasaktan niya. Pero nagkaroon ng bagong simula because of the power of God. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ay angkop ito. Ay hindi mo pwedeng sabihin, hindi kaya ni Lord, hindi ko kaya magbago. Tama, hindi niyo po kaya magbago. Ang Diyos lang ang magbabago sa buhay natin. Amen? Kaya naalala ko po yung aking buhay noon eh. Ako po, mahilig ako sa inom. Hindi po ako tumatanggi. Pag inabot mo ako, siyempre, thank you. Nung ako po yung binago, siyempre, kailangan ng bago eh. No? Kailangan may bago na. Nung inaalok ako ng kaibigan ko. Sabi sa akin, pre, taki ka na. Hindi na ako umiinom eh. Binago na ako ng Diyos. Biglang nagsabi, Padre Damaso, anong nangyari sa'yo? Totoo po. Pero kailangan natin ipakita, hindi dahil sa ating lakas o kakayahan, kundi sa biyaya at awa at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi ko po kayang baguhin ng tumanggi. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakatanggi ko. Ano po sabi dito sa Marcos 5:7-8? Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan. Sumigaw ang lalaki, ano ang pakialam mo sa akin? Jesus na anak, katas-taasan Diyos, nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan. Si Jesus ay may kakayahang magpalaya sa atin. Wala nang kapag-asa yung lalaking yun. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, kayang magpalaya. Kaya sa tingin mo, 2024, pinanghihinaan ka ng loob. Lord, parang wala nang pag-asa ko. Parang wala nang pag-asa yung kapatid ko. Parang wala nang pag-asa yung asawa ko. Parang walang pag-asa yung kamag-anak ko. Parang wala nang pag-asa. Sabi ni Lord sa iyo ngayong umagang ito, may pag-asa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung ilang taon mo nang ginagawa yan, pero itong 2025, huwag kang mangako, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Umasa tayo. Bakit? Ang Diyos ay nauutusan maging ang dyablo. Yung inuutusan niya, lumabas ka dyan, lumayas ka dyan. Ang problema, tayo pa nga mas matigas ang ulo eh. In Jesus' name ka dyan. Pero ang Diyos, ang kaaway, alam na alam, ang ano ng Panginoon. Natatakot sila. Kaya dapat maintindihan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi dito, nakikiusap eh. Nagpapakumbaba ang dyablo, tayo pa kaya? Huwag na tayo magmatigas. Itong
2025, magpakumbaba tayo. Sa December 31, wag po tayo magpakaano sa pagkain. Sabi ko po sa inyo, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Pangunahan natin, sino po mga tatay dito? Pakitaas ang kamay. Iba po, hindi tatay. Ano po gusto mangyari ng Diyos? Pangunahan po natin ang ating pamilya. Hindi ko po sinabi huwag kayong maganda. Pero ang pinakamagandang paghahanda, kundi yung paghahanda, tayo po ay pangunahan ng Diyos sa bagong simula 2025. Amen? Kaya mga tatay, gising-gising tayo, ha? Baka una-una tayo matulog. Pangunahan natin sa prayer. Sabi ko po sa inyo, hindi mo kailangan maging pastor para manalangin. Hindi mo kailangan maging leader. Hindi mo kailangan alam mo ang Bible cover to cover. Hindi. Alamin mo lang ang kalooban ng Diyos at magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Sabi mo, Lord, aminin natin, Lord, kayo lang ang pwede magbago ng buhay ko, gawin niyo po. Ganun lang kasimple. Amen? Mas huwag tayo mataas. Kasi alam naman ni Lord yun, katulad dito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nag-aayos ng panlabas, kundi panloob. Eh. Kung babasahin po natin, hindi ko nililagay doon. Yung saan pumunta po yung masamang espiritu, saan? Kung nasir po nakaano nito, nakapagbasa na. Sa baboy. Marami namang, pwedeng laktawan. Bakit baboy pa? Alam niyo sa Bible scholar, sabi nila, nung panahon pa na ng Roman Empire, ang nangyayari po pala noon, puro kababuyan na kasalanan noon. Mga kahalay-halay, mga ano. Kaya yung sabi ng Bible scholar, ang pinalayas ng Panginoong Jesucristo ay espiritu ng kababuyan. Kaya nga pinalayas. Dito makikita natin, merong pagbabago, hindi doon sa panlabas, kundi sa panloob. Pinalaya yung lalaki sa panloob, sa espiritual. At ganun din po sa atin ngayon. Hindi yung physical na katawan mo ang may problema, kundi ang espiritu mo na kayang talunin at kapangyarihan ng Panginoon. Unang-una, itanim ang kapangyarihan ng mga aral ni Jesus. Para magkaroon ng kapangyarihan na tunay, itanim mo. Ano yung aral ni Jesus? Ito po ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng ating ginagawang pagtitipon na ganito. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi po natin ginagawa yan, ano po makikita nating aral? Ano po maitatanim natin sa ating buhay, sa puso natin? Ano po sabi sa Colossus 3:16? Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Hindi po ilagay, kundi itinanim. Kasi sa pagtanim may paglago, may pamumunga. Kaya nga, di man, ilagay mo dyan ang aral ni Jesus. Hindi, itanim kasi may paglago. Ibig sabihin, may kailangan na application po ito upang makita sa buhay ng isang tao. Paalalahanan, turuan nyo sa isa't isa ayon sa karunungan at kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo may iglesia, nagkakaroon tayo ng encouragement to each other. Nagkakaroon tayo ng pagtuturo sa isa't isa. Kaya nga may temple group para anuman ang kahinaan mo, mayroong sasalo sa'yo. Mayroong magtutulong sa'yo. Kaya napakahalaga po ng iglesia sa isang mananampalataya na siyang ang Panginoong Jesus, ang ulo ng iglesia at tayo yung bahagi ng katawan na ito. Kaya hindi pwede po natin sabihin na, nanunood naman ako kailangan po, kaya nga sabi, huwag niyong kalilimutan na ang gatherings na ganito Hindi naman inutos ng Diyos nang walang dahilan yon. At magkaroon kayo ng pasasalamat sa Diyos ng buong puso. Bakit mahalaga? Kasi nga yung aral na nakuha natin sa ating Panginoon, yun na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na kahit tayo naghihirap, nagtitiis, dahil alam mo na ito'y nagpapabago ng pagkatao ng tao, na kahit tayo nakakaranas ng mga pagsubok, paghihirap, palungkutan, magpapasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi yung aral ng Panginoon, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang magpapalaya sa iyo sa mga alalahanin, disappointment, mga problema na sinasabi ng kaaway, hindi mo kaya, hindi mo mapagtatagumpayan yan. Pero ang sinasabi ng Diyos, ang Diyos ang maglalaban sa lahat ng problema mo, siya ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. Amen? Kaya nga, dapat itanim natin yung aral na yun. Hindi katalunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi katalunan. May pagbabago. Kung sa panahon ngayon, nakikita mo ngayon, Lord, financial difficulty kami. Naniniwala ka ba na kaya ka i-prosper ni Lord? Kasi nga, nakatanim sa'yo Kung ano yung pangako ng Diyos, nakatanim sa'yo yung kapangyarihan na laging magpasalamat.
Tayo, nagpapasalamat lang tayo pag mayroon tayong, ang dami kong mga binigay ni Ninong, ni Nina, marami nagregalo sa akin. Paano kung wala? Paano kung zero? Kaya mo magpasalamat dahil lang tinitignan mo yung katotohanan, salita ng Diyos. Na hindi ang pera, hindi ang material things ang magpapaligaya sa iyo, kundi ang magbibigay ng tunay na kaligayahan ay ang ating Panginoon. Amen? Ang kapangyarihan niya na kaya kang bigyan ng bagong simula at pagbabago ng buhay mo. Dahil ang kapangyarihan na may hahandog ang sarili na buhay, banal at kalugod-lugod. Ito ang nais ng Diyos talaga eh. Sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang tao na binago niya. Ano sabi po sa Roma 12:1-2? Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang iyong sarili bilang mga handog na buhay. Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa ba? Hindi po buhay na dahil ikay humihinga, kundi buhay ang pananampalataya. Ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Kaya nga mayroong application eh. Yun ang gusto ng Diyos. Banal. Ano yung banal? Tayo po itinalaga ng Diyos para sa Kanya. Hindi sa mundo o hindi sa sinuman, kundi itinalaga tayo para sa Kanya lamang. Kaya ibigay mo yung buong sarili mo as a living sacrifice. Huwag kang magtitira, Lord, akin tong kabilang side na to. Ito lang ulo. Hindi pwede. Buong pagkatao, kalugod-lugod. Ang bibigyan mo ng kaluguran ang Diyos, hindi ang sarili mo. Hindi ka makapagbabago ng buhay mo unless lagi ka nakaturo sa sarili mo. Unless ikaw ay laging pinahalagaan kung anong gusto mo. Hindi mangyayari yung bagong simula sa buhay mo. I tell you, sinasabi ko na po sa inyo. Dahil naranasan ko na po yan. Ang pagbabagong gagawin sa iyo ng Diyos ay magbigay kaluguran sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ito sabihin ko po sa inyo, short lang. Bakit kaya ng Panginoon, ano? Siya lang ang dapat sambahin mo, siya lang dapat ang sundin mo. Makasarili. Di ba? Totoo po. Minsan tinanong ko, Lord, ang sarili mo, makasarili ka. Alam mo bakit? Kasi once na tayo po ay inuna natin ang ating talino, kakayahan, gusto natin, ililit tayo sa Diyos-Diyosan. Ililit tayo sa kapahamakan. Kaya nga si Lord, kung naniniwala ka na ang Diyos mo'y mabuti, ang Diyos mo'y matuwid at hindi nagkakasala, ang Diyos mo'y puno ng pag-ibig, susundin mo, hindi. Susunod ka. Alam mo, hindi ka mapapahamak. Alam mo, hindi ka magdurusa. Alam mo, hindi ka magiging malungkot. At the end of the day, pag natapos ang buhay mo rito, alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Yun ang plano ng Diyos. Na maging buhay, ganap, at kalugod-lugod. Buhay, banal, kalugod-lugod. Sabi nga dito, hayaan na niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Unless di po tayo magbabago ng pag-iisip, hindi po natin kaya magbago. Totoo po yan. Nung malaman mo na dapat mong gawain ng mundo, hindi mo dapat maging gawain. Lalo itong New Year, di ba? Panay-panay na naman. Ang celebration. Marami mga aksidente, marami ang asiyahan. Ang tanong, mabibigyan ba natin ng kaluguran ng Diyos dito? Lagi-lagi na lang tayo, aminin natin, lagi-lagi na may bagong taon. Ito ang gusto kong New Year resolution. Ito ang gusto kong baguhin. Ang tanong, nagagawa po ba? Nababago po ba? Kasi nga hindi. Kasi walang tunay na bagong simula talaga. Walang true, new beginning talaga. Pag hindi mangyayari sa buhay mo hanggat hindi mo isasama si Lord. Sa pangyayari pong itong binasa natin, yung lalaki, walang kapag-asa. Pero nung siya'y lumapit sa Panginoon, nung siya'y nagpakumbaba sa Panginoon, nung aminin niya na siya ay may kailangan, may pag-asa sa harapan ng Diyos, ano nangyari? Nagkaroon siya ng bagong simula. Amen? Nagkaroon siya ng bagong taon sa buhay niya. Ayun mo sinasabi sa atin ngayon, ngayong umagang ito. Kung tayo po ngayon ay nakakaranas, Lord, Kristiyano naman ako, bakit ganito? Parang walang pagbabago, parang ganito pa rin kami.
Ba't ganun? Dami pa rin naming utang. Bakit ganun? Magulo pa rin ang pamilya namin. Bakit ganun? Ang tanong, inamin mo na ba sa Panginoon? Ang tanong, naniniwala ka ba na angkop ang kapangyarihan ng Diyos para dyan sa mga hinihiling mo sa ngayong 2025? Pakitaas ang kamay. Sino po dito may financial difficulties? Pakitaas ang kamay. Praise God, hallelujah, praise God. Sino po dito yung gusto ng restoration sa pamilya niya? Pakitaas ang kamay. Praise God, hallelujah. Sino po dito gusto ng healing? Amen, praise God, hallelujah. Sino po dito yung total transformation ng buhay niya? Pakitaas ang kamay. Amen, praise God. Lahat po tayo manalangin. Ang maraming Diyos ng pagbabago, Diyos ng new things, Panginoon. Salamat sa mensahe mo. Ipinakita mo, Panginoon, walang imposible sa iyo. Katulad ng lalaki, Panginoon, sinasaniban na, walang kontrol na sa buhay niya. Pero Lord, ipinakita mo ngayong umagang ito. Katulad din kami ng lalaking ito, Panginoon. Na patuloy namin kinukontrol ang aming buhay sa pamamagitan ng aming sariling kagustuhan. Ng aming sariling pita ng laman, Panginoon. Kaya yung pagbabago tuwing every year, New Year, ganun nga lang, paulit-ulit, Panginoon. Pero Lord, narinig mo, mga nagtaas ng kamay, nagpakumbaba, yun po'y pamamaraan ng pagpapakumbaba, pag-amin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba katulad ng lalaki, Panginoon. Na wala kaming inaasahan maliban sa inyo lamang, Panginoon. Ang buhay namin noong nakaraan 2024, napapasok ang 2024, Lord, puno ng kalungkutan. Puno ng paghihirap. Puno ng mga desisyon na mali, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami sapagkat kayo lamang ang aming tiyak na pag-asa katulad ng mensahe niyo. Na kayo lamang, Panginoon, ang kapangyarihan niyo ang pwede magbago ng sitwasyon ng buhay namin. Na makita namin yung mga bagay na ayon po sa kalooban niyo. Sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Maitanim namin to, Panginoon. Pahalagahan namin yung pagdiriwang na ganito, yung pagtitipon na ganito. Dahil hindi ang gawain ng mundo ang magpapalaya sa amin. Hindi yung kasinungalingan at pandaraya ng kaaway ang magbibigay sa amin ng bagong simula ng aming buhay, kundi kayo lamang, Panginoon. Inaamin namin, Panginoon, na nakagawa kami ng kasalanan. Inaamin, Panginoon, na kami, Panginoon, na nagpapatuloy sa kasalanang ito. Pero Lord, inaamin din namin na kaya niyong palaya ang bawat isa sa amin. Na kaya niyong baguhin at bigyan mo kami ng bagong simula. Lord, haharap kami sa 2025, hindi haharap dahil binago mo lang yung taon. Kundi haharap kami, Panginoon, na taon na kasama namin kayo. Na lumalakad kami. Na kasama kayo. Na ipinaramdam niyo sa amin na hindi kami nag-iisa. Na pinaramdam niyo sa amin yung pag-ibig niyo, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng tunay, Panginoon, hindi peke, ng bagong simula, bagong taon. Sapagkat alam namin, Panginoon, maawain kayong Diyos, puno-puno ng pag-ibig. And Lord, ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami, na kahit hindi pa dumarating yung bagong taon na ito, sa Wednesday, Panginoon, alam namin, binigyan niyo na kami ng mga impossible things to be possible, Panginoon. Yung mga buhay namin na akala namin na imposible na ito, magiging posible, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay walang, punong-puno kami ng utang. Lord, mapapalaya mo kami. Gagamit kayo, Panginoon, ng mga tao upang mapalaya kami. O mga opportunities, Panginoon, upang mapagpala kami. Ang aming, Panginoon, na kaayusan sa pamilya, magkakaayos, Panginoon. Because yung pag-ibig nyo, ang kapangyarihan nyo sapat na, Panginoon, upang kami umasa at magtiwala sa inyo. Yung may mga karamdaman, Panginoon, gagaling katulad ng babae na 12 years na dinudugo, pero Lord, kayo ang inasahan.
Inamin, Panginoon, na may kakayahan kayo magpagaling ngayon. Ganyan din po, Panginoon. Ang aming sinasambit ngayon, Lord, kayo ang aming kailangan. Yung paghipo nyo, Panginoon. Yung pagbibigay sa amin na kagalingan sa anumang karamdaman, Lord, ibibigay nyo po ito. Hindi pa sasapit ang 2025. Lord, gagaling na kami, Panginoon, in Jesus' name. At anong bagay, Panginoon, nang hindi namin nakokontrol, pinahalagahan namin, Lord, kayo ang kumontrol ngayon. Kayo ang mag-control sa aming buhay. Ayaw namin mapahamak, ayaw namin mapalayo sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, we're surrendering all to you, Lord God. Ang buhay namin as a living sacrifice, Panginoon. Tanggapin niyo po ito bilang mabangong samyo sa iyong harapan. Lord, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin dahil kayo ang Diyos ng lahat ng panahon. Kayo ang Diyos na ang tiyak na pag-asa ay tunay namin maaasahan ang pagbabagong tunay sa iyong pangalan at kapangyarihan at biyaya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.